Patindi ng patindi sa ngayon ang fighter project ng ating Philippine Air Force matapos patuloy ang matitinding offer ng iba't ibang defense companies ng ibang bansa tulad na lang ng Leonardo ng bansang Italia na kung saan ino-offer ang kanilang Eurofighter EF-2000 Typhoon Tranche 5 na kanilang pinaka-latest at pinaka-advanced na fighter aircraft. Hindi lang fighter jet ang kasama sa package na kanilang ino-offer dahil kasama din dito ang Meteor Beyond Visual Range missile na kung saan may range ng nasa lagpas 150 kilometers at sinasabing kapag nalock-in na ang kalabang aircraft ng missile na ito ay wala nang takas ang target dahil mahirap iwasan ang missile. Dagdagan pa ito ng kanilang offer na mas pahabain pa ang installment ng mga fighter jets ng ilang taon dahil alam nilang may problema sa budget ng ating bansa at handa rin silang magtayo ng manufacturing facility dito sa Pilipinas ng mga components na ginagamit sa paggawa ng Eurofighter Typhoon. Hindi pa inaasahan ngayong taon na mapipirmahan ang kontrata para sa mga fighter jets dahil kinakailangan umano ng Department of National Defense ng nasa 400 billion pesos para matuloy ito dahil ayaw ni Secretary Gibo Teodoro Jr. na bumili ng iilang piraso lamang at gusto niyang halos 40 fighter jets ang bilhin ng isang bagsakan lamang. Pagdating naman sa offer ng Saab Group ng Sweden, ino-offer nila ang pinaka-latest at pinaka-advanced nila na fighter jet na kung tawagin ay JAS 39 Gripen EF variant na kung saan sinasabi nilang bagay na bagay sa ating Philippine Air Force dahil sa mababang presyo ng maintenance nito at kaya nitong mag-take off sa kalsada o hindi kaya maliliit na runway, kaya swak talaga ito na fighter jet sa kinakailangan ng ating Air Force. Handa ding magpautang ang Sweden sa Pilipinas dahil alam din nilang problema din ng bansa ang budget para dito, kaya makikita talaga kung gaano kasabik at seryoso ang ibang bansa na mapanalunan ng fighter jet project ng ating Air Force. At sa bagong balita na ating nakalap, mukhang hindi talaga pahuhuli ang Estados Unidos sa ibang bansa matapos bumisita ang mga opisyales ng Lockheed Martin at nakipagpulong sa gobyerno ng Bataan patungkol sa kanilang ino-offer na F-16 Block 70-72 fighter jet sa ating bansa na isa sa pinaka-battle tested na aircraft sa buong mundo. Sinasabing handang magtayo ang Lockheed Martin ng manufacturing facility sa Bataan na kung saan doon gagawin ang mga components ng F-16 aircraft at may mga impormasyon din na nagsasabi na ang mismong F-16 ay gagawin din sa Bataan, kaya napakagandang offer nito kung sakasakali. Isipin na lang ninyo kung gaano kalaki ang may tutulong nito, hindi lang sa ating hukbong sandatahan, kundi pati na rin sa ekonomiya ng ating bansa, dahil daang-daang bilyon ang halaga ng magiging kontrata at libo-libong Pilipino din ang magkakaroon ng trabaho. Ngunit ang problema lamang sa kanilang offer ay hindi pa kumpirmado kung handa nga bang tumulong ng Estados Unidos pagdating sa budget para sa mga fighter jets dahil wala pang impormasyon na magpapautang ang bansa sa Pilipinas at alam naman nating yan ang malaking problema ngayon ng bansa. At sa aking opinyon lamang, kahit saan man sa Gripen, Eurofighter Typhoon o hindi kaya mga F-16 ay malaking upgrade na rin sa kapabilidad ng Air Force at wala na tayong masyadong pakialam kung alin man ang kanilang piliin at ang importante lamang sa ngayon ay tuluyan ng mapirmahan ang kontrata. Kailangan na itong madaliin sa ngayon ng Pilipinas dahil maraming mga eksperto ang nagsasabi na may tsansang sa taong 2027 na magsasagawa ng invasion ng China sa Taiwan at kapag wala pa rin tayong mga fighter jet sa panahong iyon, ay wala talaga tayong pangdepensa sa ating airspace. Napakalapit lang ng Pilipinas sa Taiwan, kaya may tsansang umabot pa sa Pilipinas ang gulong ito at ang mga fighter jet sana ang magiging pangunahing pangdepensa ng bansa upang hindi na umabot pa ang gulo sa kalupaan ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang nasa 11 FA-50 light combat aircraft na pang-proteksyon sa ating airspace dahil wala itong kakayahang makipagsabayan sa totoong mga fighter jets dahil limitado lang din ang kayang gawin ng mga FA-50.
Nakapag-order na rin tayo ng panibagong batch ng mga latest variant na kung tawagin ay FA-50 Block 70 na isang heavily upgraded na variant ng naturang fighter jet at gumastos ang Pilipinas ng 40 billion pesos para sa proyektong ito. Ngunit pansamantalang remedyo lamang ito dahil kahit na heavily upgraded ang mga Block 70, hindi pa rin talaga ito ginawa upang makipagsabayan sa mga totoong fighter jets at hindi pa rin tatagal ang mga naturang aircraft kung sakaling magkaroon na ng armadong engkwentro. Sana ay marealisa ito ng ating gobyerno at agaran ng mabigyan ng pondo ang fighter jet project ng Philippine Air Force dahil dito nakasalalay ang seguridad ng ating bansa.